Ngayong araw nga ito mga kauragon ay continue natin yung pag-sealing at magpa-partition ng drywall na RDFlex. So dahil natapos na pala natin yung pag-repair na flashing at ng kanilang malit na slab. So tamang tama pagdating ng hapon bigla naman umulan. O biglang bumuhos yung malakas na ulan. Kaya agad nalaman natin kung okay ba yung ginawa natin o hindi. Kaya naman lubos na natuwa yung may-ari nung nakita nilang hindi na tumutulong ang kanilang bahay. At yung pagbili nila ng materialis at pagpasahod sa tao ay hindi na sayang. Kumbaga yung pera binitawan nila ay hindi na sayang. So dahil nawala na nga yung pinoproblema nilang tagas, kaya naman laking tuwa na may-ari nung nakita nilang hindi na tumutulong yung kanilang bubong. So dahil halos mahigit isang taon din sila na mga problema na laging tumutulong yung kanilang mga bubong. So yung sinasabi ko sa mga kapwa ko manggagawa, kapag kinuha tayo magtrabaho, kailangan suklian din natin na naayon sa kanilang pinapasahod at magbigay din tayo ng advice kung ano mas magandang gawin para masolve ang problema ng kanilang mga bahay, para hindi papalit-palit ang trabaho. Dahil napapansin ko na sa ibang trabaho, kung anong pinapagawa sa kanila yun lang gagawin nila. Hindi mo lang sila magbigay ng suggest kahit may nakikita ng mali. Iniisip lang kasi sumahod lang ay okay na. Tapos ayan na naman kukuha naman ng panibago manggagawa. Isipin rin natin kung gaano kahirap maghanap ng pera para paggawa. Lalo na sa panahon ngayon napakamahal ng mga materialis. Tapos makukuha mo lang nagagawa, bara-bara lang. Ay naku, napakahirap naman. Real talk lang yun na bato-bato sa langit at tamaan, huwag magagalit. So dito nagsisiro na lang pala kami ng ceiling sa kabilang kwarto. Tapos pag matapos na din ito, susunod natin yung drywall. Drywall partition na pala yung susunod natin. Ang gagamitin pala natin dito RDFlex ay 9mm. Saktong palagay sa mga drywall partition. Maraming pagpipilian ng kapal ng RDFlex. Magtanong lang kayo sa door, maraming mapapakita sa inyo. Siyempre kung makapal yung napili nyo, makapal din yung babayaran nyo. Tapos na pala namin lagyan ng ceiling yung kwarto. Kaya naman ito nag-umpisa na kami maglagay ng RDFlex. So bali ako palang taga-barin na dyan, yung isang pinsan ko naman yung isang pinsan ko naman taga-sukat at taga-tabas. Kumbaga sa basketball maganda yung play. Lahat kumikilos, walang nakatungan. Ganun dapat kapag magkakasama sa trabaho, walang asahan. Naalala nyo pa ba yung paglalagay pa lang namin ng metal paring? Tapos nag-umpisa na kami dito sa kabilang kwarto. Halos matatapos na lang sana namin yung isang kwarto, tapos susunod na namin yung kabilang. Mabuti na lang biglang bumuhos yung malakas na ulan. Biglang bumuhos yung malakas na ulan yun, napansin namin tumutulo bigla sa loob. Mabuti na lang umulan kasi kung hindi umulan baka nalatagan namin siling. Sayang lang ng mga siling nilagay namin. Oo, kung nagkataon sayang lang talaga ng gypsum board nilalagay namin sa siling. Walaksan na namin doon kami mag-umpisa maglatag ng siling. Kaso mabuti na lang biglang nagbago yung isip ng may-ari at magpa-partition na lang. Tapos ayun maya-maya biglang bumuhos yung malakas na ulan. Umuulan sa baba, umuulan din sa loob. Tapos yung iba doon pa dumadaan sa junction. Naalala niyo pa ba yung pag-akyat natin sa bubong? Mayroon na kanilang dalawang flexible hose na sira na. So yun, tama rin yung inala ko, doon din dumadaan yung ibang tubig. Kaya pala laging basa yung junction box. Dahil kung nagkataon may wiring na at may power na, yun, check sigurado talaga. Kaya magkakaroon ng shortage yung kanilang mga wiring. So kaya ginawa ko, tinanggal ko na lang at tinakpan ko na lang yung butas. At ko na rin ginamit yung junction box para makasigurado tayo at maligtas. Kailangan talaga sa trabaho yung mga bagay dapat i-consider, dapat may consider. Tulad na lang ng paglagay ng flexible sa gilid ng pader papunta sa may canopy. Napakadelikado at hindi dapat yung ginagawa ng mga nag-electrical. Dahil yung flexible hose nakakamidid lang yan, hindi nababasa sa loob ng ceiling. At sa hindi dapat naapakan o naiit. At hindi yan pwede masikatan ng araw at lagi nababasa. Dahil kapag naiinitan at nauulan na, lumulutong at napakabilis masira. Sinasabi ko lang yan dahil hindi ako nagmamagaling at hindi rin ako nagmamalinis. Sinasabi ko lang yan dahil dapat maging aware din tayo sa mga katrabaho natin. Sa mga nagkapagawa ng bahay, dapat hanapin yung siguradong trabador at hindi bara-barang gumawa. Hanapin yung trabador kahit may kamahal ng presyo, basta't sigurado ang gawa at hindi pabalik-balik. Aanin mo naman yung mababang magsingil tapos ang pambis ng paulit-ulit ng trabaho. Di parang wala din nangyari. Tumagal na yung trabaho. Laking abala pa lang yung oras kababantay. Tapos yun, sa sobrang mura, mapamura ka talaga. Kaya hanapin nyo kahit medyo may kamahalan, basta sigurado ay okay yan. At least alam mo, yung pera mo at pinagpaguran mo, ninipon mo kung ilang buwan o ilang taon, ay mayroong maganda mapupuntahan at kalalabasan. Fast forward na tayo, so dito malapit na palang matapos na ating ginagawang drywall partition. Itong isa na lang pala yung kinakabit namin tapos na itong partition. So abangan nyo mga kurogan, next video na i-upload. Dahil magkakaroon ng design yung ceiling yung ilalagay natin. So paano? Hanggang dyan lang ang ating video.